Hi, Sagittarius! Anong swerteng negosyo o career ang para sa'yo ngayong 2025? Nasaan nga ba ang swerte mo ngayong bagong taon? 2025, kukuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Will be straightforward. Pero bago yan, bago natin harapin ang tarot na ayan mukhang may ilang distractions tayo na ilang doggies, patawarin po. Pero astrologically, meron lang po akong i-share sa inyo. Unahin natin ito. Ilang info lang naman. Ito kasing si Jupiter ang ating usually sinisili pagdating sa usaping luck. Dahil siya nga po ay tinatawag na planet of luck, expansion, wealth. And in 2025, Jupiter will stay on your 8th, actually 7, Moonchild 7, 7th house in the first half of the year. And then it will enter your 8th house in the second half of 2025. Hindi na po kailangan laliman, minsan komplikado ilang sitwasyon, impormasyon pagdating sa astrolohiya. Mini-mention lang din po talaga ni Moonchild para kahit paano sa topic natin na ito ngayon, ay meron kayong ideya kung saan ko pinaguhugot ang messages. Diretsahan tayo, nasaan ang swerte pagdating sa negosyo, trabaho. 7th house, career-related pagdating sa partnership. Ayan na, perfect ito, business. Or kung meron kayong mga kapareha na personal relationship, pero regardless, pero kung may asawa na talaga kayo or may jowa, shota, ayan, sana all, charot, hindi, pwedeng merong something kayo, kahit sa simpleng pagpaplano, meron na ba kayo nabubuo ngayon pa lang na gustong buksang negosyo or simulang negosyo, maaaring merong something benefits dyan or luck. Again, Jupiter is currently in your 7th house, Sagittarius, 7th house of partnership, relationship, business, okay? Or for some of you, may kaugnayan po ito sa pera. Oo, investment nga ito. Kaugnayan sa, halimbawa, sa pagkonsult, or you can be a consultant. Kung kayo yung mga self-employed or client-based yung inyong mga trabaho or profession, why not? Anything may kaugnayan sa business. Maging ano pa man yan. Okay, may positive possibility sa part na yan. 7th house, doon yung pumapasok yung balance, yung hustisya, justice, anything na in regards legal matters, pwede rin po sa law, or why not? Gusto niyo pumasok, dyan po pumapasok ang political career for some of you. Okay? Dito tayo sa 8th house, papasok si Jupiter sa inyong 8th house on the second half of 2025. 8th house is all about transformation, transitions, ilang changes na hindi na to bago sa inyo. Makakasabay kayo dito, Sagittarius, very Moonchild? Very flexible. Ayan, tayo po ay live na live sa ating YT. Almost 5 hours na tayo, kaya nagbabakal na si Moonchild. Ayan. Very flexible sign kayo, makakasabay kayo, ano man yung trend. Ano daw? Kapag merong ilang changes sa work, kahit sa simpleng schedule, patuloy yung pagsabay. Or maybe a reminder to stay flexible and adaptable sa sitwasyon. O ano na itong business na itong Moonchild, sabi ko nga, may kaugnayan sa pera. 8th house of financial sector po kasi ito. So pagdating sa paglo-loan, andyan na yun, why not? Kayo ba itong magpapautang or nagpapautang? Anywhere din po, pagdating sa ang lalim kasi ni 8th house, dito ako nag-i-struggle. Yung work na medyo challenging. Ayan, ready ba kayo sa ilang challenge? Pero sa 8th house, this is also about other people's money. So, meron at merong papasok, magandang flow. So, sabayan itong trend na ito ni Jupiter sa inyong 8th house. Yes po. Hindi man ito ganon kabongga kalaki, pero may pumapasok, may magandang flow. Hindi kayo mawawalan. You will be financially covered. Kung meron kayong gustong pasukin kurso, or sa pag-aaral ba ito, pwede rin po. Financial advisor,
Or pagdating sa finance, napakalawak, a banker, broker, or actually sa 8th house, dyan pumapasok yung ilang parang tabu na matatawag. Yung hindi nakasanayan, malalim po ang 8th house about sa spiritual connection nyo. You can be an astrologer, a tarot reader, magiging malakas po ang inyong mga pakiramdam. Okay, so you have to follow your heart kung ano yung gusto nyo talagang gawin. Or secret matters, a researcher, private investigator, pwede rin po. Or secret agent, financial agent, ang lawak niyan. Diyan din po pumapasok ang pagdating sa hospital or anything na may kaugnayan sa surgery. So why not? Napakalawak. Kung meron kayong mga ilang binibenta, pwede rin naman po. Negosyo na may kaugnayan dito sa aking ilang na mention. Okay? Ayan ang umaangat para sa inyo. Kuha na tayo ng advice para sa mga Sagittarius. Anong magandang negosyo? Trabaho. Or guidance na kailangan nilang marinig ngayon? 2025 message. Anong magandang negosyo para sa mga taong ito? Guidance, advice po. Sagittarius 2025. Uy, ayan na. Umangat na naman si the devil. Hindi kailangan katakutan, laliman. Devil is in reverse. The Four of Swords. 9 and 6. 9 of Pentacles, 6 of Wands reverse. Secrets. Na-mention ko yung secrets. Actually, sa 8th house, transitions, transformations. About sa health, physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Meron tayong growth na nakikita, guys. May potential success. Pero medyo low-key lang dito. Low-key yung energy or a reminder na huwag nyo rin pababayaan po ang inyong mga sarili. Ayan. Kung ano man yung pupunla nyo, guys, ipupunla nyo ngayon pa lang. Especially, ayan, 9 of Pentacles, 6 of Wands. Claim nyo na to. Pagdating sa partnership in your business or pagdating sa ilang investors, sabi ko nga, ano man yung service nyo or negosyo na inaalok sa inyong mga clients, self-employed man kayo or regular worker, ano yung ipinupunla nyo na may pagkasobra pa nga dito, yan po ay hindi nababalawala. Meron pong bunga, namumunga. Mamumunga kayo. Okay? Overall, dadaan kayo sa ilang transitions, transformation, parang ipinapanganak kayo ulit sa una with the devil. This one is in reverse. Huwag niyong bigyan ng limita yung pwede niyo pang magawa o yung gusto niyo pang gawin. Okay, actually, sa 8th house, hindi ko na diretsohin kasi medyo sensitive si YT at si FB. Baka meron tayong Diyan pumapasok ang SEX. Okay, why not? Therapist, sexual therapist, why not? Mahal ko lang yan. Or working on money related na ano pa naman yan. Sabi ko nga, meron at merong papasok na pera sa inyo. Paangat yan yung power and yung Sagittarius. May magandang potensyal sa pagpapatakbo ng negosyo. Especially po kung kayo ay nasa isang partnership or relationship. Kung hindi nyo lang karelasyon ito, pero alam niyo, kasosyo nyo rin sa negosyo. Pero regardless, ito, pahinga lang din pag may time, okay? May pagkasobra or pagkakulang, dalawa lang naman ito tayong nakikita. At hindi naman nababalawala yung bawat efforts mo na ilalabas kahit sa simpleng enerhiya ngayong bagong taon. Ito yung umaangat para sa inyo, buhay, trabaho, negosyo, luck, ngayong 2025, Sagittarius.